Tawag naman to. Ha? Hindi pa si Melay, no? Mascot pa lang to ng kuan ano. Hello everyone! May mga bisdak ba dito mga kasama tayo? Wala. So, ang mangyayari is, I'm gonna translate. may subtitle ako dito na automatic. Hello. So, ako nga po pala si Hana Beshi from Drag Race Philippines Season 2. Proud bisdak from Cagayan de Oro City. And ako ang yung magiging host for this afternoon. Baka naman tayo dyan! Pakikulan tayo dito. Pasabog naman parang 18th birthday ni Ma'am Shimels ang atake. Diba? Okay, so, this afternoon makikita natin ang bagong season ng Kuan on One. Pang-5 season na nila, so sobrang pasabog at hit na hit siya sa mga Bisaya and sa mga Tagalog at sa buong Pilipinas na din. Di ba? Baka natin Ate Mels. Yes. And we're just waiting for us to be live sa ating Facebook page, sa lahat ng mga page na kung saan man tayo mag-live sa ABS-CBN. Okay, so, ang dami nating mga friends from the media, content creators, and guests na andito. So, I'm very sure na sobrang pasabog tong trailer natin ngayon. And now we are live! Good afternoon, everyone! Kung sa Bisaya pa, maayong hapon sa inyong tanan! Welcome to the media conference of Kuan on One Season 5! Magpapakilala muna ako. Standing in front of you is a beautiful lady in flowers. My name is Hana Beshi, proud bisdak hailing from Cagayan de Oro City, and I will be your host for this event. For your postings this afternoon, please use our hashtag or official hashtag, hashtag KuanCon Season 5 and hashtag KuanOn1. On behalf of ABS-CBN and I Want, thank you all so much to our friends from the media, content creators, partners, and guests for joining us today. Kuan on One continues to bring inspiring stories, meaningful conversations, and authentic moments that resonate with the audiences everywhere across the Philippines and across the globe, rooted from the love of the Bisaya language. And this season, we are very, very much excited to share even more memorable experiences with all of you. And hello as well to our kapamilyas, mga Bisaya, nanonood online. Hello sa inyo. Mag-stay tuned lang kayo and enjoy our MediaCon today. Ngayon, simulan na natin. Ready na ba kayo? Isang kabundak, mga Bisaya! Woo! Of course, this show would not be possible without the woman who continues to make every conversation entertaining, heartfelt, and uniquely her own. Ladies and gentlemen, please welcome the host of Kuan on One, the Bisaya icon, our Kuanti, Melay Cantiveros Francisco. Very dashing in gold, pasabog. Yes. Grabe naman po ating mga Hello, Hana Beshi. Hello, Ma'am Shimels. Oy, good to see you again. Pasabog pa kay kakarunok. Ikaw, ang gwapa, murag na kasabawa na nga kuan pa. Ako si Maui. Hindi, sobrang before pa, naging guest na ako ni Auntie Melay. Tapos, share ko lang Yes. experience ko sa inyo. Of course. Sobrang pasabog, sobrang oh my God, I feel at home. And very congratulations. Very congratulations for another season on Kuan on One. Palakpakan sa Auntie Melay! Uy, thank you kaayo sa live na live via satellite pa. Karon salamat kaayo sa inyong pagsuporta gyud na tungod ni sa inyo ha anong naabot gyapon ni 5 years. Isa na sa akong mga guest si Hana Beshi nya karon daghan pag mga guests nga na-taping na nako pero thank you Lord. Kung di tungod sa inyo ha di mi kaabot. Naghunahuna pa lang ko dati nag-isip pa lang ako dati pa nung first na season di mo nagkasama tayo. Di ba ako parang season 1 lang to eh. Pero ngayon umabot na tayo ng season 5. Wow!
Grabe. Oy, ganyan talaga yan. Pag ang mga ginagawa natin, rooted from our heart, close to our home, pagbibigyan talaga ng juice ng blessings Salamat yan. kaayo Ginoo sa imong kaayo. Thank you, Oh, Lord. syempre, thank you kaayo Mars. Ma'am Chinas, ang sabi, Tagalogin pala natin. Sorry. Oh, pwede. Pag Tagalog Basta yan, natin. i-translate Oo. natin. Ano natin, Bisaya Log. Sayalog. Bisaya Log. Mo magsudan. Ano yung feeling ni mo ngayon na, nabot mo sa season 5? Siyempre ako ang paminaw ka ng surreal. Surreal? O sa meaning sa surreal? Apelido sa Silingan. Ay po si John Vic Surreal. Hindi, akong feeling na ko, bagay ka nang, murag ka nang, di ko makatuo nga naabot na gud itawon ta nini as sa season 5. Di ko makatuo nga ing ano na gud nga kanang salamat Ginoo sa it's our second year or third year high school. Diyan na, third year. In our third year na siya nga kuan. Tapos, daghan gyapon kaayo og kasuporta, daghan gyapon kaayo og katanaw, og bisag Tagalog, bisag unsa ilang dialect, katanaw gyapon sa kuan on one. Bisag mga Bisaya ang gitawon ra gihapon ang amo ang interview. So, thank you so much sa lahat ng mga siyempre this is not made possible or impossible. Hindi ko na alam bakit ako ginagamit kasi yung mga nasa interview na pinapanood ko rin. Hindi to magiging posible kung hindi dahil sa inyo. Kayo talaga ang pinaka-first honor ko na pasasalamatan ng ating mga media because nung first step ko dito sa Kualunuan, kayo ang una ko ding nakasama. Tayo ang nagsabay-sabay sa first step. At sinamahan ako ng mga second step na mga kuan hanggang ngayon nasa 5 steps na tayo. Kaya naman, thank you. Ito ay lahat para sa inyo talaga, ha? Naniod to na ba mo? Kumain na ba kayo? Gutom ba kayo? Naniod to na ba kayo? Kumain na ba kayo ng Kumain na ba lunch? kayo? Yes! Okay. Lalo si... Uy, dito para si Miss Ko. Ang ganda ko. Lolo mo, madam. Mas mukha pa siyang artista sa atin. Pero Chinas, mag-upo na tayo. Mag-upuan pala tayo. Sige, sige. Upuan. Before natin pag-usapan ng ating all-new season, Yes, yes. we have something very special to unveil. Magkasal. Sorry, kasal mag-lips to lips na bata ni. Unveil. Very special to unveil this afternoon. Mga kuani Zens o Ate Melay, please watch this. Wow. Ang gusto ko pag itawag nyo sa akin ay ko auntie ang may illustrate na auntie. Ang talk show para sa mga Bisaya and Bisaya at heart. Isa ka bundang na mga pista. Ay, kuha din ang biga. Sige lang, kaya ako managin. One on one. Labi kay maminawon ba nga natin ang sikat kaayo ng mga personalidad nga Bisaya. The first mainstream Bisaya talk show. Dili na Tagalog ang Bisaya. Bisaya. Can I give you a clap? No, yes. Can I give you a beer pala? Beer. Cheese po gawan mo. One of ABS-CBN Entertainment's most successful digital shows. Ay, char di ba? Ang bigas ko ah. Grabe ang magkabilabi nila sa akin. Buntis. I love you! 51 million total views and counting. Napakagari na funny kay diri sa Pilipinas. Yung kita na, di ba? Watched by millions from Luzon, Visayas, Mindanao, and overseas. Gusto ko mag-congratulate sa imo nga season 5. Ay, papagapang na baby. Ang atong topic na good. Usapan na. Babarap, 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 babarap. Uy. Four wonderful seasons. Season 1, Ini ang talk show para sa mga Bisaya, pati sa mga Bisaya at heart. Season 2, 1 plus 1. Dili ba na magkuhan mo sino? Ang charger mo ka? Season 3, O wala ko ko ninyo. Uy, kukuyong ko. So tungkol kay season 3, hindi mo atang tulog ako ante. Season 4, Maayong adlaw, Angel. Ayun ang lang sa auntie. Nagkagalgap na. yes! Wow! Grabe! Pasabog mo? Uy, teaser
lang yun ha, naging girl group ka na. Hinahimo naman tangko ang girl group ani. Nabuang naman ko siguro ni ato ang kuan. Parang every season, Ma'am Shimels, parang padagdag ka ng padagdag, dumadami ka ng dumadami. Umurag ka ng kuan ba ka nang sana ka nang gibabad ang kasuka pa padami ng panabi man no. Murag mga minions, murag mga minions. Okay, hindi talaga natin madi-deny ang success ng Kuan on One. Diba? Grabe ang success. Dili na dyan mabangbang. Uy, dili kay katungod na sa inyo. Ayaw mo pag-aanas ko kaya maulaw ko ana ba. Mahiya talaga ko dyan. Kayo talaga ang reason yan dahil sa ay si Sergio. Wow, pumaya si Sergio. Hindi ko Sergio. So, patagay bigyan na upuan si Sergio. Kanang to, dahil talaga yan sa inyo. Kaya wala talaga akong masabi kundi thank you, thank you, thank you. Thank you. Si Jimmy ha. Graduation song. Hindi. Almost 50 million views or lagpas 50 mil, over 50 million views sa lahat ng streaming platforms. Di ba? Pasabog. Kaya gi-appeal mag-total itong mga wala pa na views. Hindi, salamat. Uy, thank you talaga. Walang kapantay na pasasalamat talaga sa atong... Yung iba naman niya, nagchichismis lang talaga dyan doon sa interview ko, pero talagang kamsahamnida. Grabe ang support ng Bisaya community all over the Philippines. Mapa-Tagalog, anong dialect, mapanian, language. Grabe ang support, Ma'am Shimels. Uy, Ang bukang kanina, honey, base. Yung ano yung anak, pwede sila suporta sa Bisaya lagi ba? Uy, Kasi, di ba, pag may dalawang Bisayang magkasama, iba yung magic. Parang matagal na tayo magkakilala ba? Yung parang, Oo, ganun. Ma'am Shimels, pautang na. oo. Pwede kayo magkautang talaga. Yan, pag Bisaya ka, dalawa kayo magkatabi. Pwede kayo magkautang. Kasi talagang sobrang close na talaga, mabibigay mo na yung account number mo. Noted ko yan, Ma'am Shimels. Hoy! And then, beside na over 50 million views, mo ang mas importante. Almost 50 million lives ang napasaya, napaiyak, pinatawa, at pina-inspire mo, Ate Melay. Kaya maulaw man kasi ako, mahiya ako sa ganyan. Hindi man ang inspiration na. Yung guest natin ang inspiration yan. Yung guest talaga natin, yung buhay nila ba, yun talaga ang inspirational. That's why, daghan din talaga marami ang nagsuporta at maraming nanood. Hindi sa akin yan. Because I want to honor din ang lahat ng mga guest natin. Actually, parang a-agree ako sa Ate Mels kasi... Ikaw, ang guest namin, no? Char, Di ba? Oo. Kasi parang, as a Bisaya, no? Parang, mag-aantay kami talaga na, may Bisaya, sana na magsasalita sa TV, ganyan. So parang, Ganun, no? Oo, parang maka-enjoy siya, yung parang makaka-vlog na Bisaya ko, Bisdak, forever. Kasi yung first tank mo siya eh. Ano, may dalawang tank ka? First tank, second tank. Yung kwan ka talaga, yung siya talaga yung una mong words talaga na kahit ano pang baliktarin, alam mo kung paano dalhin ang usapan. Kay Bisaya man, gid mo nang lamit yung kay maminaw sa usa ka Bisaya nga magsulti ba. Kay ma-proud yung kay ka. Actually, ako mama, super fan ni mo. Salamat. Kami sa bahay, kung ano na, panoorin na natin. Oo. Ganun yung atake sa Maunay ka bahay. rin siya sa kung ano na gender reveal na po siya dito po. Siyang mother, nabalaan na to kung karoon sa siya na gender reveal. Kaya nga sabi ko nung sa ate, parang, mag-hi naman kayo sa nanay ko sa barangay 26. Oo. Sobrang kalipay si mother. Halos lahat ng barangay namin. Oo, Merisi. promise. So thank you kaayo gid sa inyo ha. Kamsahamnida kaayo sa inyong suporta. Sir Jun, umupo ka dyan, Sir Jun. May katabi mo ba si Kuan mo? Cup of Joe. Ma'am Shimels, ano ang i-expect ng audiences natin sa Kuan on One Season 5? Siyempre, expect the unexpected. Siyempre, ginagaya ko lang din yung mga sagot na yung mga hindi, kaya nag-expect nyo talaga because for this moment of time, pwede ko na bang sabihin? Yung magiging first opening guest namin, walang iba kundi music ko parang di bagay na sa sinasabi ko. Hindi, ang kuwan talaga, ang pinaka-first talaga naming makakasama talaga sa season 5 ay walang iba. On her first interview, gini siya ha, kaya gini siya ka pa-interview ba siya. Pero nagpa-interview gini siya, pero kana-interview gini mo, hindi na pag-iingon nga po seryoso, di ba may mag-seryoso? Ellen Adarna. Hala! Yes! Grabe mong powers, Ate Mel. Wako ko naman, Ellen Adarna Zigyon Reyna. Sa Ellen Adarna gina nga mo ang kuan first nga mo gawas sa among first season. Grabe nagbula-bula ang mga bakbak.
Grabe. Wag ko na mag-story, istorya na maraming nag-rap ba? Nang nainap ako sa'yo, kala ko pag-ibig mo, ito yung nagdaanan ng mga baba namin. Kasi siya yun ang first kong nakuhan dito sa season 5. So expect yun na unexpected talaga itong mag-guess si Ellen Adarna, pero nag-guess siya. Marami pang iba na mag-guess si Paul Jake. Si Paul Jake parang nakuan ko na siya, na-post ko na siya. At saka si Mark Bautista. No! Ibang level po ang pasabog sa season 5, no? Ibang level ang season 5. Kay kani, ang season 5, ang isa ka artista, isa lang ka interview. Na ay isa ka artista nga mag-day 2. Mag-ikaduha. Kay di, kulang ang isang interview na gabihan, naabutan na kami ng sarado ng EBS. Usap pa kami ng usap. Kasi kaya, mayroon siyang isang araw, may pangalawang sunod pa siya na araw. Si Ellen Adarna. Wala, pasabog. Terese sa inyo ha. Grabe. First time po din season 5 na nakadalawang day, no? First time na sa season 5, kami ni Kim Jo sa Kimig Storyahan, wag may kaabot o kanang sarado sa EBS. Si Ellen Adarna na abdan may sarado sa EBS. Kay sige istorya, ana, ana na ko ana kay mo adto mi mo ana, mag-op na. Grabe, oh. Kani, eto napanood na natin, di ba, yung pa-teaser, AVP natin. Now that we've officially unveiled our AVP, it's time, it's shine, for us to get to our very first look on this season. Akala mo talaga may pakialam sila nung bigyan na naman kami ng chance ang pakialam kayo sa amin. Oh, are you guys ready? For more laughter, unforgettable guests, heartwarming stories, and exciting Bisdak moments. Kaya ngayon, panoorin natin ang trailer ng Koan on 1 Season 5! Uso naman yung Spice Girls, naman nabuang naman siya. Anti-power times 5 sa spicy chica. Times 5 sa katawa. Anti-5 ever. 101 Season 5. Ngayong July na. Only on YouTube and iWant. Grabe. Ang dami mong personality doon. Oo, parang nag-split personality na ako eh. Pas parang Spice Girls ba siguro Ang yun? cute mo, Sporty Spice, ano, Cheetah Spice, Laisyo Spice, Laisyo Spice. Luya Spice, o sa ba to? Oo. Pero siyempre, first of all, I would like to thank, kasi wala, hindi pa thank you, pero thank you lang, no? Thank you talaga sa lahat na gumawa natin sa promotions, kina Mars, kina Sir. Thank you, Sir, sa inyong pagkananggawa. Di ba, kaya kung hindi sa kanila, hindi maging ganito ang maganda ang media code natin. O, siyempre, thank you sa mga boss sa ABS pa. Na binibigyan talaga nila ako. Pwede naman tayo magdiretso lang sa, magdiretso palabas na lang, wala nang mga ganito-ganito, pero talagang binibigyan nila ng effort mo. Salamat, I love you so much. Oh, palakpakan naman natin, Melay. Anak ko, on 1 Season 5. Ah! Huwag kayo maingay, kinatulog na bilang natin yung udyuman dyan. And now na may idea na tayo na 5 times di ay ang chika, 5 times ang fun. Ang fun. Fun na siya, kondisan. Ang fun sa Koan on 1, we'd like to hear more stories and insights behind this exciting upcoming season. We'll now open the floor. Sarado pa na ini ay. We'll now open the floor for questions from our friends from the media. We'll have Justin and Vaughn to assist us today. Ating mga correspondents. Di mga correspondence yan sa floor. Ayan, si Mars Hi, na. Justin and Vaughn. Hello, ayan. Para sa atong unang pangutana, gikan from entertainment editor ng Abante, Sir June Lali. Hala, si Sir John talagang unang ko ano, pangunang ko. Yes. So, pumunta talaga ako dito sa iyo, no?
Salamat, Sir yun nga, Jun. Happy birthday pala, Sir Jun. Belated happy birthday. na-touch nga ako, may binigay na si, Kim. Ay! Pero eto, syempre, season 5, we're so excited about your one-on-one. Melay, anong masasabi mo? Nakikipagkabugan ang one-on-one sa mga Korean telenovelas, mga shows. Kasi talaga namang talagang nagtsatsaga talaga ang lahat. Dahil excited ba panood ng one-on-one kahit hindi naman Bisaya lahat, no? Katulad ko, I watch it, binabasa ko ang subtitle, di ba? Minsan talagang binabalik ko kasi may mga namimiss ako mga important words, di ba? Yun, anong masasabi mo? Talagang may effort talaga ang mga fans mo. Sobrang salamat talaga. I think hindi ko lang to mga fans eh. Mga fans ito ng mga ini-interview ko. Kaya ang masasabi ko talaga, kamsahamnida. Sa lahat ng mga kamsahamnida, kung i-combine natin, salamida, salamat at saka kamsahamnida. Kaya bakit ka nag-effort talaga sila ba? Lalo na mga taga-ibang bansa, Sir Jun. Salamat talaga, Sir Jun, na nag-effort ka din, Sir Jun, na kasi kapag, di ba, pag mga K-drama, hindi natin palampasin talaga yung mga sinasabi, kaya may post pa tayo. So, naintindihan talaga natin ang buong istorya ng K-drama. Ito same as well sa Kuan on One, na istorya ng buhay nila na wala, hindi talaga din pinalampas, pati tuldok, pati expression namin doon sa lahat ng mga nagsasalita ng Bisaya na tinatranslate ng kanang caption doon, sa subtitle doon sa YouTube. Kaya, ang beyond grateful talaga ang naramdaman ko kasi nilagay ko ng beyond, no? Kasi over na sa pag-grateful. Kasi grabe talaga yung, alam mo yung, pwede naman na season 1 na lang, pwede naman, hindi naman nila kami panoorin, kaya maraming magagandang mga drama ba ha? Pero dito talaga, nag-aksaya sila ng panahon sa amin. Kaya walang sawang pasasalamat talaga, hindi ko pag-aaksayahan ang pagpapasalamat ko sa inyo. Kamsahamnida! Arigatou gozaimasu! May Japanese na din. Pero Melay, ang maganda sa'yo, no, napapansin namin, even sa PBB, you made history, di ba? Pinakamaraming boto talaga for you to stay and to win. Honestly, Melay, iyak ako, sorry. Kasi naalala ko yung mga kabaitan mo. Even sa... marami kasi, in fairness to Melay, even sa entertainment, braggers, media, talagang, you're so nice. Diba? Ako, I'm a fan. Diba? Thank you, Sir Joe. Kasi talagang yung kabaitan mo is something. Pero masyado ko mapagkumbaba kasi ayaw mong sabihin na ikaw ang dahilan kung bakit pinapanood ng one-on-one. Hindi naman magsi-season 5 to. Not because of you. Sana pinalitan ka na kung dahil lang sa mga guests, diba? Pero you're so nice. Masyado ka mapagkumbaba. Wala kang kayabang-yabang, di ba? Please, only. Hindi, Sir Juki, mahiya talaga po. Alam ko naman talaga na itong aking kwan is, alam ko si Lord talaga lahat ito. Pero, It's alam mo, mine. they will agree, I'm sure, the entertainment media vloggers. Kasi, ilan na lang yung mga artista katulad mo, ang mga celebrity na talaga namang pinapahalagaan, binibigyan, tinitreasure. Like kanina, the way you welcome us here, na sinabi mo na, di ba, itong press con, di ba, alam ko, malaking bagay sa'yo. Pero iba ka, you're not like others na porque ang daming followers sa social media, porque namamayagpag yung show. Yes, walang pakialam. But ikaw, isa ka sa may pakialam sa entertainment media. That's why we love you. We support you. Oo. Thank you so Yeah. much. Pero masaya kami. Pero aminin mo na talagang ikaw pinapanood ng sa one-on-one. Alam naman ng management yan, di ba? O, di ba palakpakan natin si Mela. I Yan. love you, Sir John. Thank you kung sobrang thank you talaga. One of the nicest, yeah. Oo, di ba? Pwede mo ipagmalaki na, ako ang pinakamaraming boto sa PBB. But never mong pinangalandakan yan. Nahihiya kapag sinasabi, di ba? Yung mga tao sila nangangalandakan, kung gaano ka kabongga, kung gaano ka kasikat, di ba? Even naman sa ASAP XP Australia, di ba? Ginawang pahulaan ng pagkakasama mo, di ba? Ganun sila ka-proud na you're joining Sydney show of ASAP XP, di ba? Ganun ka-importante, ang dami nagmamahal sa'yo. The staff of ABS-CBN, ang bongga, kasi mabait kang tao. And sana you will always stay nice.
at mapagkumbaba. Of course, Sir John. Thank you so much, Sir John. Parang birthday ko naman ngayon. Uy. Actually, tribute to sa'yo kasi it's your last season of pero yan, stay nice and be sweet always and yan, yun lang. Salamat, Sir John. Thank you. Uy, grabe naman to. Si Sir John, hindi pa yan basta-basta ha. Super abi yan si Sir John, pero pumunta Thank talaga you, Sir dito. John. Salamat, Sir John. Sa Amerika yan, lagi yan eh. Pumunta lang dito sa ABS ko. Ano, parang, Ma'am Shimes, parang na, super parang agree ay, narin ako ba? Super agree ako kay Sir Jun. Kasi sobrang humble mo ba? Di ba? Parang Promise. pakukunta yung pagkaganon ko ng pagkaganon. lahat ng nakasalamuha mo mag-agree na kuan gid ka, humble gid ka. Walay kuan ba? Walay ka lang dako-dakong ulo, walay ana-ana. Siyempre, ang Ginoo nga nagpunta sa atin dito. Ang Panginoon talaga ang dahilan kung bakit. Lagi ko talaga binibigay ang credit sa Kanya because I have my credit cards. Hindi talaga nilagay ko sa Kanya because siya talaga, hindi ko naman alam nga bakit ako nandito. Yung mga sinasabi ko, hindi ko alam, medyo delikado yun, pero naging okay pala sa inyo. Yung mga ginagawa ni Lord na nagiging katatawanan, yung mga sinasabi ko na kung sa iba yun magsabi nun, magagalit kayo, ibabas nyo, di ba? Pero kung sa akin, basta hindi ko talaga pwedeng aminin na ako yun. It's all about God. Please all stand. Hindi pa sa akin talaga, ayaw po. Kaya naman talaga na kuan. Alam mo naman si Lord niya, yung plano niya sa iyo is kuan talaga, kanang concrete. Oh, may ano ka, may mission ka sa mundo. Yes. Oo. Oh, thank you, Ma'am Shimes. Nag-recollection na yung kuan natin, no? Mama. Sino gusto mag-share? Mama ko kasi. Do you have any other questions from our, Yes, hello. Ako na ang next. Na-pressure ko, murag meaningful kayo itong ganina. Char. Char. So, ang Joe pala, content creator pod, Bisaya pod. So, nari ko last time pod. Ay, salamat, Joel. Yes. So, first question ako, since sa kadaghan ni mong seasons, kinsa ang top 3 in mind na gusto pa ni mo mag-guest, na wala pa na-guest? Na wala pa na-guest kay top 3 in mind, siyempre naadara ang Pacquiao family. Siyempre si Nanay Junicia. Kay ingon sila, kamukha daw na ako si Nanay Junicia. Next is si Jinky Pacquiao. Jinky Pacquiao because kanang makita ni normal life, pero bisag arangan na sila, dato na sila, pero makita ni mo ilang normal life sa ilang balay. Na very Bisaya, kaayo gid sila ilang life nila. And then, simply si Sir Manny Pacquiao, nag-message na ako din sa kanila, pero sobrang busy lang din nila kasi yung last time message ko, kanang nasa may fight at assistant Manny. So, nung sabi ko, isahin ko na lang punta ng Jensan para sana makapunta din kami, isahin ko na lang sila ng interview. Wow, feeling. Akala mo talaga magbibigyan, no? So, hindi kaya makabukutan kayo na sila. Ang bait nila talaga na, message ko si Miss Jinky, and then yung, gusto ko interviewin talaga yung kambal. Yung kambal si Jinky and si Janet, because gusto ko makita ko ano yung kasi sobrang closeness talaga yung dalawa. Ang rapport talaga nila, talagang isa yung utak nila. Kaya gusto kong malaman kasi sa magkakapatid, mag-aaway, di ba? Pero sila, parang hindi ko sila makita mag-aaway. So, yan sila ang mga gusto kong interviewin. Pwede bang umalis na ako ngayon? Interview na lang. Salamat, Joanne. Yes. Last question. Okay. Since last season, sa season 4, ang pinaka-memorable ni mo na guest na life-changing, chika mo ay si Diana Wong. Yes. So karon kinsa naman ang memorable life-changing guest aside kay Diana Wong? This season 5, aside kay Diana Wong, siyempre walay lain. Very memorable kay Paul J, kay Mark Bautista o sa uban pa. Pero life-changing ni kay Ellen Adarna. Kay nag-change ka niyang life. Hindi, kanang life-changing ni siya. Kaya na kay mga realization. May realization ka kasi na ang life, ganun talaga. Pagdadaanan mo talaga ang dapat mong dadaanan. So, kanang life-changing siya because ang dami kong nakita sa kanya na very Bisaya rooted and makikita mo sa kanya ang pagka-humble. Nakita magindi mo si Ellen Adarna is a very social, mayaman yan. Pero makita mo ang wisdom niya dito sa pag-interview na ko sa iya. So, life-changing si Ellen Adarna. Thank you, Ma'am Sheena. Thank you so much, Miss Joanne, for this kind of Thank you, Miss Joanne. Grabe. Actually,
ako parang gusto ko na lang makinig sa'yo ba? Parang live na lang nakuha na Hindi, oy! Di kay kani, basta itong interview na ko, patanawan ninyo, abangan nyo talaga kay Ellen Adarna, bahala kayo sa buhay nyo. Actually, parang gusto ko na mag-search ng Ellen Adarna and Maylay. Wala pa, June 9 pa, Ah, June 9 pa. Do you have any other questions? Ayan, for our next question is a phone-in question. Ayan, ang iyang tanong, nakakatuwa na pati mga non-Bisaya viewers ay nanonood na ng Kuanon 1 sa All TV at Kapamilya Channel. May subtitles kasi ito doon at sa YouTube of course. And I want. Ano ang pakiramdam na mas na-expose na ngayon na sa Bisaya humor at culture ang mas maraming audiences na hindi lamang from Visayas and Mindanao? Siyempre ang nakakabag. Diyan lang. Hindi nakakakabag at the same time, nakakasarap sa feeling dahil alam mo, umabot na tayo sa mga mga kanang TFC subscribers natin na grabe talaga din ba ang pagka-home kanang tawag yan? Homesick nila. Grabe pagka-homesick nila na namimiss nila ang pamilya nila, pero pag makita nila itong ating interview natin sa ating mga kuwan, kasi yung interview naman natin hindi naman sobrang seryoso eh. Ang interview natin is all about life talaga na reality, sa araw-araw yung mga past nila natutunan kasi kung wala yung mga past natin, hindi tayo matututo. Diba? So, sobra akong ma-inspire akong pumasok sa Kuanon lagi. Pag yung hindi, aside sa sweldo ha, dahil dito din sa, alam mo yung inspiration na dala at yung parang napapahappy natin ang mga TFC world dahil dito sa inspiration na dala ng ating mga guest na mga Bisaya. At saka feeling ko din, Ma'am Shimels, parang, di ba, mga nanonood na hindi Bisaya, parang yung energy ng dalawang Bisaya na nag-uusap ba, di ba, parang nagtatranslate siya na, iba yung dating ba? Parang, Iba talaga ang dating sa sobrang pag Bisaya, dalawa magkasama. Kami nga, nag-usap kami doon sa kuan, tatlo kami. Si Oo. Kiana, Bisaya. So, alam mo, pag after ng usapan namin, nangangamoy bibig yung buong. Wala pahinga, oy! Ganun talaga. Pag sabi lang, kung nangamoy bibig, sige lang, kay gutom kasi kami. Kasi grabe talaga pag Bisaya, magsama talagang wala talagang correct, oo, tinuod na. kakundangan ka ng diretso storya ba, wala gyud ka ng hingahay ba, bula-bula ba. Eh baka na, kasi naku-homesick tayo ba na may kachikahan tayo na Bisaya, kaya ganun siya. Tsaka, Ganun ang feeling. very thankful din kami sa mga, ay sorry, sipa. Naguba ng ano. Very thankful din kami sa sa mga Tagalog, mga Tagalog, ako English may na, talaga. nanonood ba na kahit iba yung language, willing sila na intindihin, no? Yes. And alam mo, itong ating mga kapamilya ng mga Tagalog natin, ng mga kapamilya, no, sila talaga yung, ang tingin nila sa atin ay mga cute, na tayo naman, parang tayo naman, kaya mapakit-cute din tayo, no? Kaya talaga, in-embrace talaga nila ang pagmamahal nila sa ating mga Bisaya. Thank you kayo, oy! Ay, Uy, naku! thank you kaayo. Meron ba tayong other questions? Hi, Melay! Yes. My name is Tita Cora from OGDS Showbiz Ay, Update. wow, Tita Cora! Hello po. May question lamang po ako. May talent ka sa pagpapatawa kahit seryoso ang usapan. May pagkakataon ba na napagalitan ka dahil tumatawa ka sa maling timing? Oo, lagi ako napapagalitan sa kanyan talaga. Kanang feeling ko nga may sakit na ako sa ganun. Yung parang, may pag dati kasi pag pinapagalitan ako ng papa ko, na iba ang naiisip ko, tapos natatawa ako, gumagano talaga yung mukha ko. Siyempre, pag tumatawa ako, siyempre talaga ang kapalit yan, bugbugan to the max talaga. So, siguro ngayon, nasa timing na siguro ako ngayon, no? Kaya hindi nyo na ako nakita ng kuan, pero noon, wala ako sa timing. Siguro nakuan ko na-train na ako ng papa ko. Kasi lagi ako dati, pag pinapagalitan kami, nakahilera kami, ako to, gumagtron ako ng tawat, talaga luha na ako nito, nabugbog ako eh. Pero, ngayon, natutunan ko na hindi tumawa sa mga series. Gumagano na ako. Hindi, yung sa magandang buhay ba ha? Hindi ba yung napinto ko sa magandang buhay ba yun? Sinabi ko, pag-uusapan namin is yung bagyo sa Mindoro. Ang bagyo sa Mindoro. Isa-isa kami, Ma'am si Cars, Ma'am si George, ako. Tapos si Ma'am si Cars, nasabi na niya, Ma'am si George, ako nang pinakalas. Sabihin ko sana, kaya naman mag-ingat, ipagdasal natin. Ipagdasal po talaga ang topic ko. Ipagdasal natin ang mga nasalanta ng bagyo sa Mindoro. Na Mindoro ko. Itong dalawa, naganoon ng dalawa. So bakit natatawa na rin ako niya, live na live, sa satellite, sabi ko, tulungan ko si Ma'am si Cars, sa sobrang tawa niya, inilabas niya, galit na lang siya, kaya naman, matitulungan tayo sa ating mga kababayan. Nagalit na lang siya para mapigilan niya ang tawa niya, ako gumagano na kayo ni Ma'am si. After nun, hindi na ako pinabasa ng mga seryoso, kasi talagang hindi ako marunong talagang magano. Thank you. My second question is, Okay.
Ano ang mas mahirap, magpatawa ng guest na seryoso o magpaseryoso ng guest na sobrang kulit? Magpaseryoso ng guest na pag natawa ka na kasi yan, bubulwak na yan dyan eh. Hindi ka na talaga makakapigil dyan. It's either utot yan or igit ang labas niyan. Oo, na mo, pag matawa kayo, pigilan nyo, di ba talagang sa iba lalabas yan. Oo, di ba? So, kailangan talaga, ang pinakamahirap yung patahimikin yung tumatawa. Kaya pag nagro-rosary kami, tapos tumatawa kami, wala, uy, sabog lahat. Wala na, sorry Lord, magkaroon na lang kami. So, mahirap. Yung seryoso na patawanin mo, madali pa yan. Ipalabas mo lang siya, may uutot ka lang sa harap niya, or ganun ka lang, matatawa, ganun na yan smile. Pero yung papigilin mo, patawanin yung tumatawa na, wala yan, imposibleng mangyari yan. Yun ang pinakamahirap sa akin. Thank you, Ma'am Shimemla. Thank you so much. Ma'am Cora. May another questions na ba tayo? Yes. Ayan, meron pa ba? Hi. Gwapo. Melay, with all your experience sa pag-host, no? Ang dami mo na rin na-host with ABS-CBN, even outside. Ano yung pinaka-natutunan mo naman dito sa Kuan-on-One na hindi mo natutunan sa iba mo pang mga naging shows? Nung nakita ng mukha ni Kuan, talagang nagkiring-kiring na tayo. Hindi, sa pag-hosting, ang natutunan ko talaga, ito kasi mga formal kasi itong mga PBB, itong mga Pilipinas Got Talent, mga formal kasi ito, hindi ka talaga pwede magkamali sa mga number of votes dyan. Pero dito sa Kuan-on-One is, ang natutunan ko dito is from the heart. From the heart talaga. Dito sa PBB, from the lungs. Kasi kailangan ko talaga ng hangin, magsalita ka dyan. Pero dito sa Kuan, from the heart talaga na, yung tanong mo talaga yung concern ka, gusto mong malaman kung ano yung natutunan mo, ano yung mga pinagdaanan niya, na nag-became siya ng ganito, kung ito ba yung pinagdaanan niya, ay pwede ko bang mapagdaanan at ang ating mga kababayang Pilipino, paano maging matatag sa buhay. So, yung natutunan ko dito sa Kuan-on-One is from the heart na mga questioning at from the heart din yung sagot na nare-receive ko sa kanila. Minsan, from the liver. Thank you. Ay, grabe. Thank you so much, very beautiful talaga si Thank you po. Nahiyan na ako. Oo, nawala ka din sa passing ba? Meron pa po bang Hello, my... Ay, si Congratulations. Hello po. Natandaan pa namin, season 1 nandito kami, hanggang season 5 nandito Kaya kami. nga, salamat Sir Alan. Ito talaga Sir Alan, lagi talaga itong inandito talaga. Yeah, congratulations. Yung unang tanong ko sa'yo, kasi hindi naman lahat ng mga talk show na ganito nagtatagal na hanggang 5 season, di ba? Anong sikreto ng isang Melay sa kanang Kuan-on-One show kung bakit nagpapatuloy hanggang season? At abangan ba namin hanggang season 10 or 100 to dahil successful yung Kuan-on-One? Ano yung sikreto ng Melay at ng show? Well, hindi ko ka talaga, wala man kami mga sikreto. Pero siguro, kaya kami tumagal ng season 5 kasi every season, isa lang din ang artista. Every season, dalawa lang pala yung artista. Tapos nag-season 2 na agad. Hindi, siguro, it's our faith na magkaroon pa rin kami ng trabaho na pinipray namin kay Lord na merong magbisaya pa rin or merong Tagalog na marunong na magbisaya para tumagal na. Hindi, kasi kami naman, hindi naman kami nagplano nito. Ang nagplano nito is yung mga boss namin sa ABS. Andyan din si Sir. Ayan ang boss namin. Hi Sir! Ayan si Sir sa aming boss namin sa ABS ng aming YouTube. Pero syempre, at the end of the day, the plan is from God talaga. Na hindi ko alam bakit umabot din kami ng season 5. So, si Lord na bahala sa amin and we will do the best na lang namin dito. Sir Alan, maraming salamat Sir Alan. Yung second question ko, Melay, ito lang, panay question lang. Sa nangyayaring kaguluhan sa Senado, di ba? Kumbaga, ikaw, kung bibigyan ka ng chance i-guest yung isa sa mga senador, sino yung gusto mo i-guest at anong itatanong mo? Ganun ang mukha, no? Nag-iba yung mukha, no? Hindi ka nang, talagang alam mo, totoo talaga yung mga nangyayari talaga. Actually, tayong lahat, mga matatalino na tayo kasi alam na natin at aware na tayo sa mga nangyayari sa loob ng Senado. Hindi man natin alam kung ano yung mga kurum-kurum, ano mga kolorum, ano ba yung mga ganyan-ganyan. Pero alam natin ang anong ibig sabihin yan sa Tagalog. So, kung may i-interviewin man ako na Senado, ang i-interviewin ko talaga ay walang iba kundi si ang Bisaya doon. Wala may ibang Bisaya doon kundi si Senator Mig Zubiri. Kasi Bisaya man siya, wala may ibang Bisaya doon. Itatanong ko sa kanya kung kaano-ano niya si Diana Zubiri. Itatanong ko sa kanya kung sa Bisaya ba,
paano mantag, usaon na to, anong gagawin natin para magkaisa tayo? Yun ang tanong ko sa kanya. Kasi, sobra talaga tayong nakakahiya ha. Sa totoo lang, sobra tayong nakakahiya. Bakit? Yung mga ibang bansa, may mga war. Bansa na sa ganito, bansa sa ganito, naglalaban. Pero kakampi nila ang sarili nilang bansa. Pero tayo, wala na ba tayong ibang kalaban? Tayo na nagkakalaban sa isa't isa. So tayo na mga Pinoy, dapat maging wais talaga tayo. Tayo na naman bumuboto na. Sana naman bigyan tayo ng hiya. Tayo ang bigyan ng hiya. Hindi ko alam kung may mga hiya pa ba sila. So sana, paano ang gagawin natin? Ako hindi talaga ako pwede hindi magsalita kasi syempre nagbabayad tayo ng tax. Pinoy tayo, marami tayong mga kawawang Pinoy. Pumunta ako ng Korea. Magtutour ka doon, masaya talaga ang tour mo. Bakit? Wala kang makitang mga tao doon na kawawa. Wala kang makitang tao doon na ang mga establishment nila, the best 51 na bridge ang ginawa nila para makatawid ang mga tao nila lahat doon. May traffic man, pero alam mo, kitang-kita mo ang goodness ng kanilang paggawa nila sa gobyerno nila, yung tax, nakikita mo tayo dito. Makikita mo, masaya ka sa buhay mo kasi bagong sweldo ka paglabas mo, may taong na nanghihingi ng pera kasi walang trabaho. Doon pa lang, hindi ka na nga masaya parang nagganon ka na agad, so naglalakad ka na. Hanggang nabigay mo na yung sweldo mo, kulang na naman ang sweldo mo. Yung, wala kang peace ba? So, Senator Mix, ano ba, usaman atong himuon na magkahiusa mo din na magkaisa kayo dyan. Para naman magkaroon din kayo sa amin dito, lahat na tayo dito, lahat ng mga nagbabayad ng tax, please lang, ibalik nyo talaga ang dignidad sa Senado. Ibalik nyo. Maawa kayo sa amin. Diba? Yun naman ang gusto natin. Nagising ang Udjuman. Yung topic ang pinag-usapan, nagising siya. Amen, tama. May iba pa ba tayo? Salamat Sir Alan sa mga question. Sir Alan kasi parang taga-NBI siya. Lagi outfit niya taga-NBI. Magayon bang outfit ng NBI? Si Sir Alan, parang asik si Sir Alan. Bakit yung tanong-tanong siya? Hi Melay, ako naman ang sunod. Yes, si Kumako yan, si Kumako. Ever since, sa day one ko sa aking pagka-artista, andyan talaga sa support siya sa akin. Yes, and I was also there during your wedding. Oo, nasa wedding namin siya. I'm sure I really went there because Yes, of thank you them. Kumako. Grabe ang support niya sa aming mag-asama. First of all, congratulations on your 5th season. Pero meron na bang, kasi medyo parang ang ginagawa mo every season na nagkakaroon tayo ng MediaCon is kino-confirm mo na din na may next season. Ganun na ba ang estado ngayon? May next season na ba? Ewan ko nga lang, baka dito sa sagot ko magkawala ng sila. Saring lang doon. Hindi ko alam kung may... Ako naman, alam niyo naman ako, basta ako talaga ang tanungin niyo. Thank you so much for that beautiful question, Kumakaw. Kasi ito, sobrang talaga siyang pagmamahal na sa aming pamilya. Ako, hindi man ako magsasabi ng meron ba o hindi. Basta ako, depende kay Lord. At depende rin sa budget ng EBS. Kung meron pa ba kaming Francis. So, baka pwedeng meron or pwedeng hindi. Sabi ni Von, oo na daw eh. Ay, sabi ni Mars, meron na. So, mabayaran ko na yung kuan ko sa... Nagtotal-total na, no? Speaking of pagmamahal, isa naman sa gusto ko rin malaman is how is your family right now? Anong pinagkakabalahan ni Jason tsaka yung mga bata? And what are your plans in the near future with regards to your vlogging naman? Thank you so much. Updated talaga yan siya sa buhay namin. Kasi tinan mo, yan talaga ang mga tinatanong niya. Thank you, Kumagkaw. Ang estado ng buhay namin ni Jason ngayon is parang, ano niya, maghiwalay kami, no? Sobrang strong kami. Di ba ganun yung mga tao? Oo, ganun talaga ang mga tao. Gusto nila maghiwalay yun, tapos maghiwalay na, magbabalik ka naman. So, kami, very strong, thank you Lord, kami ni Jason. Hindi na ako masyadong nagpo-post kasi si Papang kasi, hindi siya masyadong mag-post talaga. Once in a blue moon lang talaga ako mag-post. Kasi parang, siyempre gusto niya na private kami ba? Kahit hindi naman kami private talaga. So, bigyan na sa amin yan. Kasi bakit, kung kasi may mga anak kami. Pero pag nagpo-post ako, yun talaga okay sa kanya yun. Pina-approve ko kasi siya. Ang pinagkakaabala ni Papa ngayon, meron siya mga a char-char with the business niya ng mga char-char. And then, hindi naman siya, ayun na kasi na maging public dun sa kuha niya. Pero, thank you Lord sa mga endorsement na kumukuha sa aming family. Kasi andun si Papang, ang Protect family, Chocomani family, Wings family, detergent soap. So, Wings and
coming soon, meron pa kami yung mga isushoot na mga kuan. So, thank you Lord sa pag-trust nila sa amin. Siguro nakatulong din na ayaw din ni Papa masyado. Mag-post lang kami once in a blue moon lang kay, kumbaga maloko lang kami pamilya, pero serious naman kami sa aming relationship to each other. In terms naman of vlogging, medyo may pagkatamad talaga kami sa vlogging. Kay, ang pinakamahirap kasi yung editing dyan. Magalit ako dyan sa pag-editing ko, maganon-ganon ako. May admin naman kami, pero yung admin ko parang broken hearted. So, para hindi mo siya maasahan sa mga ganito na mga editing. Shout out at si Lulu. So, parang minsan ako na nag-edit sa mga pinopost-post ko. And then siya sa mga vlog-vlog. Ngayon, meron kaming upcoming na lalabas na vlog. This is very special talaga. Kasi bakit, Mars? Ito yung KTO, Korean Tourism Organization. Di ba nabanggit ko kanina na pumunta kami ng Korea? Yes. Kasi gumawa ang Korea. It's our year 3 na maging ambassador. Congratulations! Pero mukha kaming abusador. Kasi talagang lagi kami nagdadala kami ng mga kapinsa namin doon. So, year 3 na namin, napunta na namin ang Busan, ang Seoul, ang mga pang snow, lahat, mga different kinds of season. Pero this time is very special. Abangan nyo ang paglabas ng aming kuwan kay, this is a pilgrimage. Pilgrimage ang ginawa ng KTO na very close to my heart. Isipin mo, hindi ko alam ang ibig sabihin ng pilgrimage. alam ko, ganun puta-puta ka sa pan. Hindi, so pilgrimage because alam nyo naman na grabe naman talaga ang relasyon ko kay Lord, di ba? So, hindi ko sinuggest Hindi ko sinuggest na mag-pilgrimage. Ano bang kinalaman ng makitio sa relasyon ko kay Lord? Pero alam nyo, ginawa nila kami ng pilgrimage at tumaas ang balahibo ko talaga. All around of my body. Tumaas yung balahibo ko. Bakit? Nalaman ko na ang first Korean priest at first saint ng Korea, meron pala sila. Tumaas ang Saint Kim Daegon or Saint Andrew. 15 years old yan. Mabilis na ito na story ha, baka ayun nung pamikipig para makinggan niya. 15 years old siya, naramdaman niya yung calling niya. Naglakad siya all the way pa North Korea, kasi wala pa mga North Korea, South Korea dati. Pa ganun paakyat, papuntang China hanggang Macau. Doon siya nag-aral ng Bible, kaya naramdaman niya ang calling niya. 15 years old. 7 months siyang naglakad. Paglakad niya doon, hinintayin niya na mag-freeze yung ilog bago siya tumawid sa China, kay may kuwan man doon. Ilog, ano pagdating niya doon, nag-aral siya. 24 years old na ordinahan siya bilang pari. Umuwi siya ng Korea. 25, pinatay siya. Dahil sa faith niya, kasi doon, Joseon Dynasty, ganun yun. Ang pinaka-head is king, mga merchant, and then mga slaves. Ang pinasabi ng king, ako pinaka-the best. Ako pinaka-hari dito. Nung dumating si Kuan doon, si Saint Andrew, binasag niya ang trip ng king. Sinabi niya sa king na, alam ko na, nag-aral ako ng Bible. Si God ang pinaka-highest. Pantay-pantay tayo lahat, pati sa king, pantay-pantay. No, naman ang hari. Pinatay si Saint. 1 year lang siya naging pare. Kaya pinatay siya. Kaya doon, may mga holy land sa Korea. Kaya sabi ko, my God, I'm so blessed na talaga sabi ko, Lord, thank you Lord talaga na ikaw ang gumawa ng pilgrimage na ito. Panoorin niyo yung vlog. Siyempre, hindi lang sobrang serious, pero hindi kami mga kabuang-kabuang na mga pamilya namin doon. Sa Milason Official. Thank you for asking. Thank you po. Hindi mo nakatanong, nakasagot. Ang dami ko nasagot. Ako din na-amaze din ako sa mga kwento mo. Si Saint Andrew talaga ba? Hindi pa ako nakamubot pa. Parang hiwalayan ko na si Jason. Saint Andrew. Ano ba tayong question? Ayan, karon babasa ako ng mga pangutanas ng iba pa mga media na members natin na wala ngayon. From Chris Ramos of One Music Philippines, sa Kuanon One, minsan tinatanong nyo yung guest nyo ng kanilang paboritong Bisaya word. Ikaw, Melay, can you please teach us for you, the most beautiful Bisaya word on top of your head? At ikwento mo sa amin ang ibig sabihin nito. Ako, ang gusto nako is pagsinabtanay. Pagsinabtanay in Tagalog is pagkakaintindihan, understanding. Yan naman ang pinaka-key talaga to success tayo or tayo pag may isang grupo tayo or isang kuan tayo. Pagkakaintindihan, intindihin ang bawat isa kung saan nanggagaling, intindihin kung anong gustong mangyari at kung ikakabubuti ng bawat isa, doon tayo mag-focus. So, pagkakaintindihan or sa Bisaya, pagsinabtanay. Pagsinabtanay. Nice ka siyang hawin-hawon, no? Pagsinabtanay. Tanay. Palihog, paninigtanan. Totoo talaga yung pagsinabtanay. Kaya kagaya ngayon sa mga
in all aspects sa buhay natin, we need to understand each other. Kailangan talaga natin mag-understand kasi kung ano ba ang goal. Kung ang goal mo ba is hindi kakabuti ng ating bansa, hindi ka dapat nandyan. Kung ang understand ka namin kung maganda ba ang goal mo sa bansa, ikaw ang ating papanigin. Ganon, understanding, pag sinabtanay. Correct. Tapos ang Hindi na pinagsabtan... pwede mga ego-ego natin. Oo. Huwag tayo ganyan-ganyan. Understanding is the key. Tsaka di ba, Ate Mels, ang sinaptanay sa Bisaya, hindi lang siya intindihin yung lingwahe, Oo. anong sinasabi niya, intindihin mo yung ang core ba? Ang core, kung saan talaga siya nanggaling, sa kung ano naman, hindi naman kami maintindihan, pero you understand kung saan kami nanggagaling, kung saan nanggagaling ang guest namin, kahit Bisaya siya naintindihan nyo ang pinag-uusapan. Actually, like, pinagsabtanay is very, parang it encompasses, wow! Grabe naman. Pero siya parang, siya yung nare-describe sa kung ano-anuan talaga, Ma'am Shimel. Kasi, hindi man tayo naiintindihan ng mga viewers, sa ibang viewers na nag-Bisaya tayo, pero nag-gets nila kung saan tayo nanggagaling, ano yung mga kwento natin, di ba? So, perfect ang pinagsinabtanay. Salamat kaayo. Hanap siya. Kamsamnida. Kamsamnida sa Andrew. Ano ba tayo nag-ilaw na sa Andrew? I love you. May other questions sa uwa tayo? Ayan, babasahin ko naman ang question ni Trisha Matias ng Metro.style. Ang tanong niya, what question did you ask a guest that you have never been asked? And can you answer that question now? Hindi ko naintindihan. Hindi, siguro, ano daw question na hindi ko pa natanong? Siguro, palit-palit ba ako? Hindi sa Subirano. Hindi, ako ang question na hindi ko pa natanong siguro is, maganda ba ako? So, hindi ko na inalam ang sagot. Kasi baka masampal ako sa katotohanan. Ang hindi ko pa natanong, ako naman talaga, hindi naman ako mahilig magtanong about sa personal life talaga. Lalo na pag yung about sobrang kuan na life, yung kunwari gusto mo ayaw mo usapan, hindi ako mahilig magtanong sa ganyan. Because I respect your privacy. Kaya nakabubong ka na dyan, bubungkalin pa natin. So, yun ang mga hindi ko natanong, yung mga delikado na kuan. Kung sinong pumatay kay Machela. Yan. Ang second question niya, what has been the most inspiring story you've heard from a guest that has stayed with you until today? Pinaka-inspiring. Ako until today, siguro 4 PM na lang po, pero mamaya hindi ko na siya. Hindi, until today, syempre hindi talaga ako makaka-move on talaga sa faith ni Maymay. Maymay Entrata sa kanyang faith niya kay Lord. Nakita ko kung gaano siya ka-strong. Nasa stage na kasi ako, tayo naman mga edad natin na, yung alam mo yung mga parents natin, sobrang time tayo sa mga work natin, pero yung mga parents natin tumatanda na ba yan. So nasa era na ako na natatakot kung anong mangyari sa parents ko, kahit naman talaga nagkaroon kami ng bugbugan time ng papa ko, pero talagang ang respect ko at pagmamahal ko sa kanya, kasi may prostate cancer kasi ang papa ko eh. So, ang kuan ko sa kanya is, nung nakita ko kay Maymay, kung paano niya kinaya yung pagkamatay ng mama niya, dun sa colon cancer, parang nabigyan ako ng parang, alam mo yung pag-asa, na kung ano mang mangyari sa parents ko, I have to surrender it to God. Kasi siya ang gumawa at siya din ang kukuha. So, hanggang ngayon, hindi ko talaga siya makakalimutan at nakita ko yung courage na pinakita ni Maymay, na tapang kung paano niya hinarap yung pagkawala ng kanyang mama. Kaya, Maymay, please all say. Maymay, saludo ako sa'yo. I love you, Maymay. Yung faith niya. Grabe ang faith niya, Maymay. Amazing. Meron pa po ba tayong Yeah, and question? read few more questions. Ako naman nagtanong, no? Tapos kayo naman ng jowa mo. Kamusta niya siya? Maayo po yan. Ang question ni Richard Paglikawan ng Lionheart TV, actually natanong na yung ibang mga tanong niya, pero ito hindi pa natatanong. Ngayong ay na-reveal na yung tatlong guests mo for season 5, may pasabog na guest pa ba for this season na dapat abangan? Ako hindi ko alam itong guest kung sasabog ba siya. Kung pasabog ba na. May pasabog pa, marami pang pasabog. Hindi ko lang pwedeng sabihin kung saan to sasabog. Kasi kung sasabog to sabay-sabay tayo dito. Ano ba ito sinasabi ko? So, lahat ng guest ko sa season 5 ay mga pasabog talaga. Baka sabihin, mga sabog pala ito. Hindi. Bakit ako
kasi tinatanong ko sa pasabog. Basta, lahat ng kuan ko dito, may dala silang pasabog sa kuan, story of their life. Iba yung na-imagine ko to. Oo, ano ba yun? Parang utot yung nadala Pero nila. for sure, parang pasabog lahat. Pasabog ang istorya ng buhay nila. Yun lang ang gusto kong sabihin. Ayan, and for our last question, tanong din ni Richard Paglikawan of Lionheart TV. Grabe si Richard Palikawan, no? Ano yung assignment sa atin dito? May binago ba kayo sa format for this season na iba dun sa mga previous 4 seasons? Siguro sa format, wala. Pero sa foreman, meron. Nagpapagawa pa rin ng bahay. Hindi. Sa format, wala naman kaming binago. Parang still the same. Ay! Mayroon pala kami mga pakulo. May mga pakulo kami. Yung may mga ginagawa kami na kung dati parang call away. Ito naman, parang letter. Parang mga, basta marami kami, panoorin nyo na lang kay Oo. nagtrabaho lang man ako. O, panoorin nyo na lang yung Oo, panoorin nyo. mga pag ano. Pero this season lang kami, sa season 5, ang nagkakaroon ng day 2. Day 2 ba tawag doon? Day 2. Day 1 sa June 9. Sa next week naman yan, day 2 ni Ellen Adarna. Abangan nyo pa ang day 3 niya. May hindi pa. Sobrang, grabe naman. Matukuha naman season 5 by Ellen Adarna. Ang season 5 Ellen Adarna lahat. I love you, Els. Els, ako tawag siya. Grabe kayo kay si Els. I love you, Els. Salamat kayo sa imong pag-trust, Els. Kaya nag-trust talaga sa Sakua ba? Kasi alam din naman yan, hindi ko naman siya issuehin. Hindi naman ako mag-issue na kanya. Kaya ngayon lang talaga siya nagpa-interview. At yung interview naman namin is parang barkadahan na Bisaya ba? So Els, I want to have a shout out to you. Els, I love you so much. Mag-ingat mo sa imong mga duha ka baby love din ha. O kanunay ko gaampo sa inyo. Si Els. Thank you, Ma'am si Els. Si Els. Oy, that was our last question. Sorry yan, meron na nababas. Yan, nakalimutan kong ano. Ang nag-question na AI na ba? AI. From Robert Requentina of Pop News Digital. So, maliban sa pagiging host ng one-on-one at isang big-time celebrity, binabalance mo rin ang pagiging isang nanay. So, paano ba daw magtipid ang isang Melay Cantivero sa everyday life? Siyempre, magtipid tayo. Ako sobra talaga akong thank you. Dahil nakakatipid ako lalo na ngayon. Dahil sa, kung sa pagkain lang, nilalagyan ko lang, binubudburan ko lang ng Magic Sarap. Tapos, binibigyan po nila kami ng free. So, thank you so much. Gusto ko namang bumili, pero napadala sila sa bahay eh. So, ano ba? Nagtinda na lang ako sa labas ng bahay. Magic Sarap. And then, sa biscuit naman, andun din ang riches. So bakit ba ko bibili? Nakakatipid talaga ako. May riches na pinadala ko isang box doon ko. Sana next month ulit. And then, siyempre, pag nauho ang mga bata, andun ang Nutribus. Tapos pagtingin ko, huy, ang mga lamok, ang dami! Nilaban ko by wings. Wings. So, thank you so much. At siyempre, hindi naman pwede na hindi kami maglinis. Kailangan malinis para ma-away kami sa 99.9 germs. So, protect. Protect na sa mga. So, akin lang, nakuloko lang. Pero hindi, totoo talaga yan. Naka-minus talaga. Totoo pala yan. Naka-minus ka talaga sa gasto. Pero siyempre, we share naman the blessing na binigay. Pag may mga outreach program, nakashare din kami ng mga blessing through sa aming mga products. So, huwag din kayo mag-alala kaya isi-share din niya kayo. Binibigyan nyo rin ako ng So, sa totoo lang, sa tipid-tipid talaga is, siyempre nasa lifestyle. At the end of the day, kahit tipirin mo man ang mga anak mo sa pagkain, di pa rin maganda yun. Kung anong deserve nila ng pagkain, ibigay mo. Minsan sa pagtitipid ng pagkain, doon ka pa kasi ito lang kainin natin, tapos nag-crave ka. Pagbili mo ng crave mo, nasayang na yung niluto nyo. So, kung ano talaga yung gusto nyong kainin nyo talaga, para hindi masayang yung, kaya wala kang gana doon sa niluto nyo eh. So, kuwan talaga, mas mabuti pa kumain na kayo ng holiday. Hindi, so, pagdating sa pagkain talaga, yung lifestyle nyo, baguhin nyo. Huwag naman kayo, puro restaurant, puro mga ganon. O pag makasweldo, bigyan nyo ng kuwanin ng sarili nyo. Pero kami talaga sa bahay, kung mamalengke kami, kung ano yung pwedeng andyan pa, gamitin pa. Kasi hindi kasi ako pro sa yung grocery talaga ng grocery. Kasi pag grocery ka na isang botas, hindi makain yung iba, sayang, kuwan pa ng expiration. So doon ako sa yung, kung anong kailangan bilhin. Kasi doon ako para makatipid. Correct. Actually, Ma'am Shimes, like, pinapanood ko yung mga vlog mo, mga ganyan. Sa pamilya mo ba, kahit big time na kayo, ganyan, yung mga aoy-aoy na,
ano ba rin kayo, pagpapalaki mo sa mga anak mo, parang humble family pa rin ba? Tinuod, promise. Like, kung paano pinapalaki yung, kunyari, yung mga auntie ko sa Mindanao, parang ganun pa rin, nakikita ko sa mga vlog mo. Very Bisaya ba? Very Bisaya. Salamat kayo mo! Siyempre kayo, magano'n talaga ang ating Pero, very Bisaya at heart yun, di ba? Bisaya talaga ang mga technique natin. Correct. That was our last question, right? So, Ma'am Shimes, ang ako lang may sa imuha, like, sana, ang kuan mo maabot naman ni season 100. Bahalag, pila na ni ka seasons, kay daghan pag mga Bisaya ang moabot, up and coming, unta ma-interview ni mo talang Bisaya nga inspiration sa mga kabataan sa Makita TV. And I'm very happy, proud ko na ikaw gyud ang presentation sa Bisaya namo. Salamat. Oo, ikaw gyud ang perfect. Ako, ayaw pa yan ang pag-imaulaw ko, pero Ay, sige, salamat sige, sige. ka ayaw Hanabishi, kay ikaw ang nag-host na mo akaron. Palakpakan na to si Hanabishi sa kuan Thank you, please lang. thank Let's you, clap thank you. our hands to Hanabishi kay isabi di sa pinakamaayaw kay nato nga mga kanang mga kuan jud mga ano ta drag queen, mga drag queen good. O sa pwede nga drugs ang kuan. So, nabiso kanya nga mga drag queen si ato ang Hanabishi o very successful nga mga drag queen nato diri sa Pilipinas. Na very proud gyud kay mi kay Bisaya siya. So Oo, palakpakan na mo. thank you. Hanabishi! Dili tungkol sa akin. Palakpakan natin si Kuati Melay and Kuan on One Season 5! Thank you kaayo. Ayan. Thank you so much to our friends from the media for your questions. And of course, thank you Ma'am Shimels. Sa imong pag-share sa imong talent, sa imong presence for Kuan on One Season 5. Ako ang magpasalamat yun sa inyo ha. Walang sawang pasasalamat sa inyo dahil grabe talaga kayo magsuporta since season 1 until now season 5. At syempre, first of all, I want to thank the media na nagsuporta talaga dito. Sobrang thank you din. Nag-aksaya kayo ng time kahit marami pang dapat na i-video doon sa mga senado pero andito kayo talaga. Binigyan niyo ako ng chance. Andito lang kayo sa ano to ka ng barangay lang, sa purok lang. Salamat talaga sa inyo. And second, thank you sa buong team ng Kuan on One, Sir Mike, Ma'am Frances, Prex, lahat, Mars Von, Sir, lahat na nandito, ang boss namin sa Kuan on One, hi Sir. Ayan, thank you so much for trusting me again in this kind of Kuan. Hindi masabi. In this kind of kuan ba ka ng presentation na umabot kami sa season 5. And thank you din sa mga media, sa mga audioman, sa atin, sa mga nandito, sa mga balita-balita nandito. Thank you so much talaga sa inyo. Sa nagluto din ha, salamat maring kuan. Salamat talaga sa pagluto, nakalibre tayo ng kain dito ngayon. And thank you sa effort nyo. Wala talaga. Pagpasensyahan nyo na ka nang sa this season 5 is kuan lang ka ng from our team, from my family din. Meron lang kami akaunting mga char-char lang din. From Maggie, from my endorser na para din na deserve nyo din na mga medias. Mga media hosts. Kasi mga medyas nila. So marami sila medyas. So thank you so much kaayo sa inyo. Wala talaga ako hanggang pasalamat at pagpadadasal ko sa inyo ang protection ninyo kung saan man kayo maghatid ng mga balita. Okay? Yes! Oy, again, so Ma'am Shimels, gusto niyo picture na si Ma'am Shimels na siya na mag-isa sa stage. Picture ka muna Ma'am Shimels para ano, Uy, thank you kaayo. on One Season 5 kaayo. Siyempre, thank you talaga sa mga boss natin. Thank you so much once again to Melay Cantiveros, Francisco, and of course to our friends from the media for joining us this afternoon. We hope for you to continue supporting Kuan on One Season 5. And once again, this is Hanabishi. Thank you so much. Have a wonderful day and see you all soon. Isa ka buntak, mga bisdak! Uy, thank you kaayo ha. Thank you Hanabishi. I love you, Von, Mars. Thank you.